po si Princess Bormeda, 34 years old, from General Trias City, Cavite. Nung unang nag-aral po ako sa college, wala naman ako naging problema sa kung anong course yung pipiliin ko. Nung mga part na ng third year college, doon na lumabas na may diabetes yung nanay ko. So, kailangan niya ng medical needs na support. Until such time na sinabi na sa akin nung tatay ko na hindi ka muna mag-aaral ngayong SEM kasi hindi ko na kayang pagsabayin yung pag-aaral mo at yung pagbili ng gamot. Hanggang sa every night, iiyak na lang. Sabi ko dun sa tatay ko, yung mabigyan ako ng pagkakataon na makausap sana yung mayor namin. Siguro mga ilang panahon, tumawag yung tiyahin ko sa tatay ko na pupunta kami kay na mayor. Sumingit lang ako doon sa event na yon. Tapos sabi ko, gusto ko po sanang makapagtapos ng pag-aaral. So doon na nag-start na mag-ayos na ako nung papel. Ayun na nga, yung enrollment na gagawin na yon is yung mayor namin sa Gen 3, yung sasagot. Nung nag-start na nga uli akong makapag-aral, doon ko naman din nakita na hindi pa din ganon ka-stable yung finances ng pamilya. May nakita ko na pwede pala akong magpa-order ng mga damit, pabango. Doon na nag-start na kikita pala na pwede kong through that business masusustain yung mga pangangailangan ko na hindi ko na kailangang hingin doon sa tatay ko. Actually, nakakahiya. Lakasan ng loob. Tapos, mostly naman kasi mga kakilala ko yung inaalokan ko. Hanggang sa, parang di ko namamalayan talaga na kahit pa paano nakakasustain siya. And, 2014, doon na kami graduate lahat as Best Agriculture, major in crop science. Nung time namin is naging June 1 to 3 yung board exam. And then nung after 7 days, nag-text yung kaklase ko. Sabi niya, pumasa tayo. And then yun, sumigaw na lang ako. And yun, parang alam mo yung masaya sila pero hindi naman kasi showy yung pamilya. Kasi kaya doon ko naramdaman na proud talaga siya na kahit ganito yung nangyari, pinagdaanan is nakapasa pa rin ako ng board exam, nakapagtapos ng pag-aaral. Nagkaroon naman ako ng chance na mag-apply sa Department of Agriculture. Tapos, sabi sa akin, ayun na nga, natanggap na nga daw ako sa Department of Agriculture sa High Value Crops Development Program. More than 8 years na po ako ngayon. Sa High Value Crops Development Program po kasi is we plan ano yung pwede nating maibigay doon sa mga high value crops farmer natin sa Philippines. Nagkakaroon kami ng chance ma-meet yung mga farmers on ground and alamin ano yung mga specific needs para kami po sa national level ay mapondohan yung mga pangangailangan ng mga farmers natin, especially high value crops farmers. Sa ngayon po yung trabaho ko is kumbaga parang ano ba yung mga lahat ng gusto mo, parang nabibili mo na, unlike before na kailangan tiis-tiis muna. Ngayon nasisimulan na namin na magpatayo nung bahay na uunti-unting ipaayos. Wala akong pinagsisihan na pangyayari. And wala din naman akong parang regrets. Siyempre una, paghiling sa Panginoon nung gusto mong mating. At the same time, lalakipan mo ng gawa yung paghiling mo sa Panginoon kung anong gusto mong makuha or ma-attain sa future. Sa mga pinanghinaan ng loob dahil sa mga hirap na nararanasan, tandaan lang natin na may awa ang Diyos.
pasasaan ba't malalampasin din natin yon. Kumbaga, makakamit din natin yung pinapangarap natin na makapagtapos ng pag-aaral, makapagbigay ng magandang buhay sa ating pamilya, at pang-personal na pangailangan mabigay mo din para sa sarili mo. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.